BP Sara, hinahanapan po ng ebidensya, no? Hinahanapan po ng pangalan. Ito pong mga prosecutor na nagsasabi po na 30,000 daw po, no? Ang sistematikong napatay dito po. Ayan po. At sinabihan pa po ni BP Sara na BOBO ang abogado ng kalaban. Pag-usapan natin, no? Ngayon po, in-interview po, lumabas po ngayon tong mga pahayag ni BP Sara tungkol po dito sa meron na po kasing ebidensya, no? Yung pong prosecution. Alam niyo po, nire-require po ng ICC. Hindi po pwedeng magtaguan ng ebidensya, no? Lahat ng ebidensya nyo, kailangan ilabas nyo para makita po ng mga depensa sa panig po nila Pangulong Duterte. Ngayon po natin mapapatunayan na yung mga press release nila, 30,000 namatay. Ang galing ng banat ni BP Sara, no? Sabi ni BP Sara, ipakita nyo yung pruweba, no? Na meron nga systematic, mayroong systematic killing. Ito muna, yung in general po muna. Ayan, sabi ni Sara, you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic 1,000 victims, di ba? Mahirap pong patunayan yan, 30,000 victims. If you do not have names, ang patunay po na totoong may biktima na nag 30,000, dapat may pangalan na 30,000. No? Ganun lang po, napakasimple. Simple lang po bumanat si BP Sara. Nasaan yung pangalan? Sino-sino yan? Ang hirap po kasing sabihin, na demanda po nakulong si Pangulong Duterte sa pagsasabi nyo na pumatay o yung kanyang gobyerno ay may pinatay na 30,000 dito sa war on drugs. Saan po ang mga pangalan ng mga yan? Yung mga nilabas nyo, yung kamamatay lang, 2024 Di ba? Pinangangatwiranan. Ito sing konti rin na to. Ang nangangatwiran. Okay. Mahihirapan po kayo. Hindi natin alam kasi ang ICC hindi natin alam kung paano kumilos yan. Pero mahihirapan po kayo sa normal na korte. No? Pag wala pong pangalan yung 30,000. Hindi po pwede. Against humanity yan. Humanity po. Ibig sabihin, may systematic po na ginawa yung Pangulong Duterte. Very basic po yun. Kung may pinatay kami, kung may pinatay si Tatay Digong na 30,000, asan yung mga pangalan? Sino-sino yan? Ang dali po sagutin, di ba? Kasi po korte to Hindi naman po to survey. Korte po to. Kinakailangan po may pangalan po yun. So far, ang sinasabi pong pangalan, 43. Kahit po balibalik ta rin tayo, hindi po matatawag na humanity yun. Alam niyo kung bakit? Mas marami pa namatay sa isang bagyo Kay Bongbong Marcos Isang bagyo, 200, ang dami po namamatay. Dito, 43. Within span ng 11 years, 43. Tapos tatawagin ninyong humanity. Mas marami pa pong namatay sa isang bagyo ni BBM kaysa sa 43 na naganap sa loob ng 11 years. Paano matatawag humanity yan? I-check din, correct. I-check din namin sa PSA kung meron talagang namatay at ano kinamatay. Mamaya lahat, pati TV, namatay sa TV. Eto nga, namatay ng 2024 yung anak ni Aling Sheila Pinangangatwiranan pa ni Conti na biktima raw ng AJK ni Duterte. Paano magiging biktima? 2024 lang namatay. Si Duterte hanggang 2022 lang. I-check din namin yung mga pangalan na yan, isa-isa. Talo pa yung gera, no? Ibang klase. Hindi ko po alam kung ilan namatay ng pandemya natin.
Baka mas marami pa na. Okay. Ano po yung mga sinasabi, no? Sabi ni BP Sara, eto po, dahil laging paulit-ulit ng media yun, ilang taon, and yet, nandito na tayo sa ICC. And there's just 181 pieces of evidence. Oh, 181 pieces of evidence lang. She told the reporters. Okay. Ibig ba sabihin, BP Sara, 181 lang yung napatay? Hindi po. O, tuloy natin. Hayaan na natin si BP Sara magsalta. So, nasaan ang 30,000 pieces of evidence? O, di ba? This is not a case for ICC. These were not even cases in the Philippines. Not a single case. O, yun po hinahanap natin eh. 128 evidence, hindi po ibig sabihin nun na 128 na patay, no? 43 lang. Sabi nga ni BP Sara, not even 50. Where is the system there of killing thousands? Sorry, BO ang abogado nila. How can you prove? Ang systematic po kasi, no? Ang ibig po ng ibig po sabihin ng systematic na pagpatay, talagang may sistema na patay, no? Systematic, maramihan, no? Talagang iniutos yan mula, hindi po yan yung nanlaban, kasi systematic nga eh. Hindi po yan yung talagang asan yung pangalan. Paano mo masasabi na mayroong systematic na pagpatay kung walang pangalan? Talagang wag nating sabing vovo. Pero siyempre may katwiran po si Attorney Cristina Conti diyan, no? Tandaan po, nililitis po si Pangulong Duterte. Aktual na krimen po ba ang nililitis o haka-hakang krimen? Hindi ka po pwedeng litisin sa haka-hakang krimen. Kinakailangan po aktual. Kung aktual na krimen ka, katulad ng lahat ng mga gumawa ng krimen, dapat totoo yung biktima. Para po mapatunayan na totoo, no? Kinakailangan may pangalan. At i-check natin, ito bang si Roberto Duran ay namatay talaga sa AJK? TV pala kinamatay nito eh. Di ba? Iba po yung namamatay sa sakit eh. Okay. Ano naman paliwanag ni Conti? Baka naman may paliwanag si Conti kahit konti lang. Sabi nga ni BP Sara, vovo. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ha? Talaga? Hindi mo kinakailangan na pangalanan? Talaga? Biktima nga eh. Paano mo mapapatunayan biktima kung walang pangalan? Talaga? Hindi pa pangalanan? Bakit sila naging biktima kung walang pangalan? Hindi po natin pwedeng sabihin yung pangalan nila dahil sila po ay biktima. Talaga? Yung kaso nga kinakailangan may pangalan eh. Tinatago lang ang pangalan, pero may pangalan. Tinatago lang sa balita, pero sa actual na korte, hindi po namin pwedeng pangalanan. Dahil talaga, hindi pwedeng pangalanan. Di hindi totoong tao yan kung walang pangalan. Okay.